La 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 la. Teacher Bunny. Mga bata, alam niyo ba kung ano ang dahilan ng ulan? Tara, alamin natin. Ang layunin ng ating aralin ngayong araw ay malaman na ang siklo ng tubig ay isang proseso sa mundo na responsable sa pagkontrol ng mga pattern ng panahon. Tara, kanta muna tayo. Water cycle, evaporation, evaporation, condensation, condensation, precipitation, precipitation. Ngayon yung Tagalog version naman. Siklo ng tubig, siklo ng tubig, pagsingaw, pagsingaw, pagbuo ng ulap, pagbuo ng ulap, pag-ulan, pag-ulan. Magaling mga bata! Mensahe: ang siklo ng tubig ay isang proseso sa mundo na responsable sa pagkontrol ng mga pattern ng panahon. Mga katanungan: paano nagkakaroon ng ulan? Paano nakakarating ang tubig ulan sa iba't ibang parte ng bansa? Paano nagagamit ang tubig ulan? Ang mga katanungang ito ay ating sasagutin mamaya pagkatapos nating mag-aral. Ang water cycle ay isang proseso o paraan ng kalikasan kung saan ang tubig ay pinababago ang anyo at forma, kagaya na lamang ng ulan. Evaporation. Kapag pinapainit ng araw ang mga katubigan, ang tubig ay tumataas bilang water vapor. Init ng araw po ang nagpapainit sa tubig. Ang tubig ay nagiging singaw at umaakyat sa langit. Condensation. Kapag ang water vapor ay nakarating sa taas, magiging water droplets ito at magiging ulap kasama ang mga gas particles. Ang singaw ay nagiging maliliit na patak ng tubig. Nagsasama-sama ang mga patak at nagiging ulap. Precipitation. Kapag hindi na nakayanan ng ulap ang maraming tubig, ito na ang sanhi ng pag-ulan. Kapag mabigat na ang ulap, bumabagsak ang tubig bilang ulan. Ngayon naman, tignan natin ang larawan at sabihin natin kung ano ang ginagawa ng lalaki sa tubig ulan. Tama! Kinokolekta ng lalaki ang tubig ulan. Ano kaya ang gagawin niya dito? Alamin natin.
Mensahe: ang tubig ulan ay importante at pwede itong magamit sa maraming paraan. Nadidiligan nito ang mga halaman at puno, lalo na ang tanim na mga palay. Ang mga naipong tubig ulan ay pwede ring gamitin na pandilig sa ating mga halaman. Maaari ding gamitin ang naipong tubig ulan na panlinis ng sasakyan. Pwede ding gamitin na panlinis at pambuhos ang naipong tubig ulan. Paano nagkakaroon ng ulan? Umiinit ang tubig sa dagat at ilog dahil sa araw. Ang tubig ay nagiging singaw at umaakyat sa langit. Sa langit, ang singaw ay lumalamig at nagiging ulap. Kapag mabigat na ang ulap, bumabagsak ang tubig bilang ulan. Paano nakakarating ang tubig ulan sa iba't ibang parte ng bansa? May hangin sa langit na nagtutulak sa mga ulap. Kapag gumalaw ang ulap, lumilipat ito sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bayan at probinsya. Kaya kahit saang parte ng bansa, kapag mabigat na ang ulap, uulan doon. Parang koton na hinipan. Lumilipat ng lugar ang ulap dahil sa hangin. Paano nagagamit ang tubig ulan? Nagagamit natin ang mga naipong tubig ulan sa pagdilig ng mga halaman, paghugas at panglinis. Magaling mga bata! Ngayon ay alam nyo na ang siklo ng tubig ay isang proseso sa mundo na responsable sa pagkontrol ng mga pattern ng panahon. Maraming salamat sa panonood! Please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para mas maging updated pa sa aking mga videos. This is Teacher Bunny. Thank you for watching. Goodbye!